listening to Harvest Point Ministries. Pleasing God, making disciples. Tingnan mo muna yung katabi mo. At sabihin mo, I'm blessed that you are here. I'm blessed that you are here. Lakas mo para abot sa langit. I'm blessed that you are here. Amen? Nabibless ka ba kasi nakita mo yung kapatid mo? Amen. Alam nyo ba, bukas ang langit. Sa mga oras na to, lagi naman bukas ang langit. Amen? Pero, nag-uusap-usap yung mga anghel sa langit. Alam nyo ba kung ano yung pinag-uusapan nila? Sabi nila, ang daming ganap, may ganap sa hanlung. Ano nagaganap sa hanlung? Ang mga anak ng Diyos nagpupuri sa Kanya. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Because the Lord sees your heart. Kung paano kang nagpupuri at nagtataas sa ating Panginoon. Sa ating opening prayer, naramdaman nyo kung paano nabuksan ang langit sa ating pagpupuri at sa ating pananalangin sa Kanya. Amen? Kahit anong gawin natin, kahit ano pa yung kalalagayan natin, kailangan natin ng Panginoon. Amen? Ang Diyos ang nagpapalakas sa atin sa lahat ng ating kalalagayan. Kahit napagpapala ka, may nararanasan ka, ang Diyos laging nandyan, laging kasama mo, at hindi niya tayo iiwan. Amen? Thank you, Lord. We truly need you, Lord. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Awitin po natin ang awit na ito sa ating puso, sa ating mga labi. Lord, I come, I confess, Bowing here, I find my rest. Without you, yes, Lord, I fall apart. You're the one that guides my heart. Everybody now. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Yes, Lord. We thank you, Father. for sin's trusting. Your grace is more. Grace is found. It's where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. is Christ in me. Yes, Lord. Lord, I am free. Hallelujah. Holiness Is Christ in me. is Christ
temptation comes my way, when I cannot stand or fall on you, Jesus, Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Yes, Jesus. Every hour I need you. My one defense. My one defense. Yes, Lord. My righteousness. Oh, God, how I need you. yes, Lord, we need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh, God, how I need you. My one defense. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Hallelujah. Ang Panginoon lang ang ating depensa. Amen? Hallelujah. Palakpakan niya natin muli ang Diyos at sabay-sabay tayong umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Come on, give God a shout of praise. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Step out of the shadows, step out of the grave, break into the wild, and don't be afraid. Run into wide open spaces, graces waiting for you. Dance like the weight has been lifted, graces waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. Where the Spirit is, He let there be
Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Chains will fall, prison shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Yes, Lord. Praise God. We thank you, Lord, for your spirit, Lord. It's working inside us. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom. Yeah. Yes, Lord. Oh, Jesus. Hallelujah. Dance like the weight has been lifted. Grace is waiting. Dance like the weight has been lifted. Grace is. Grace is waiting. Dance like the weight has been lifted. Grace is. Grace is waiting. Dance like the weight has been lifted. Grace is waiting. Come on. Dance like the weight has been lifted. 'Cause He did it. Yes, He did it. Oh, dance like the weight has been lifted. Grace is waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come on. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. Yes, Jesus. For the Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom. Let there be freedom. Yes, Lord. One more time. One more time. Let there be freedom. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless your name, Lord. Sa aming mga labi, Lord. Tunay na makita mo, Panginoon, kung paano kami lumalapit sa iyo, Lord. Hallelujah. At nananalangin, Lord God. Niniwala kami, Lord, sa bawat gagawin mo. Nananampalataya kami, Panginoon. I thank you. Mula simula hanggang huli, Panginoon. Lagi kang nandyan. Hindi mo kami iniwan, Lord. Thank you. Praise God. Let's open our lips. Praise God. Purihin natin ang Panginoon sa ating mga puso, sa ating isip. I-focus natin, i-align natin yung ating soul through the Spirit of God. Para yung connection, yung frequency, isa lang. Isa lang yung merong nagtataas at nagpupuri. Mga boses na paakyat ng langit na nagtataas sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your Holy Spirit is moving in our midst, oh God. We thank you, Jesus. Hallelujah. From the beginning, you've been unchanging. Yes, Lord. Age to age you stay.
constant you remain. Every mystery, the questions I carry. Come on, let's sing this song. Are safe within your will, so I trust you even still. I believe you are who you say you are. You do what you say you do. You'll come true. You'll come true. Yes, Lord. You are always able. I believe you've already
know your Holy Spirit, Lord, is moving in our midst, oh God. We thank you, Father. Thank you, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Tunay na dala-dala namin ang lahat ng papuri, Panginoon. Maging ang iyong mga salita, oh God. Sa aming lakbayin, Lord, sa aming paghakbang, Lord. Magiging buhay na patotoo kami, Panginoon, sa lahat ng aming nakakasalamuha, oh God. Thank you, Lord. You are the Holy One. Oh God, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Good morning. Po ay na-delay today dahil po sa isang aksidente sa may Tikling. At walang aksidente sa Lord. So ang na-involve sa aksidente ay isang government van, isang nakamotor, at isang ate na manang na tumatawid doon sa may tapat ng Monaco. And dawned upon me, people need the Lord. Again, the message has been very clear. Naawa ako because yung nakahandusay, hindi nga yung motor driver, hindi nga yung driver ng van, yung ali ang nasa kalsada. Kasi tumatawid, our suspicion ni Brother Don was tumatawid siya. Kaya nawala yung pagmamadali at napalitan ng pagpray. People need the Lord. I hope you feel the urgency of the time. We don't have a lot of time. People need the Lord. Pakisabi nga sa katabi mo, people need the Lord. Nakakaawa po ang lagay ng tao ngayon. But hindi lang ho para kay ate, kundi para sa napakarami ho sa paligid ho natin. Brother Manny, I'm sure, has been asking us, exhorting to us about moving with the Lord. Our series has been on the movement of the Spirit. Will we move so that people will know the Lord? Because the times we're living in, every waking dawn, every taong maaksidente sa labas, every mabalitaan mong kamag-anak mong may sakit, every person na litong-lito sa social media ngayon sa mga bali-balita sa ating bansa, people need Jesus. So let our actions reflect our desires. We continue our series po on the Book of Acts. And ang title ho ng ating series, naliregalo ng Panginoon sa atin. Ano title ng ating series today, mga kapatid, sa Hanlu? Power People. Which begs the question, meron ba tayong power? If we are people, do we have power? Do you realize po that sa buhay ng tao, everything revolves around power? Ang kapangyarihan ho ay ang central currency ho ng buhay ng tao sa mundo. Gaya na sinabi ko last Sunday, may iba't ibang uri ng power or kapangyarihan. May kapangyarihan sa ilaw na nasa bumbilang yaan na sinindihan ng kuryente. Pero we're talking about relational power. Diba, binido ko pa sa inyo last week, baka pag nag-usapan nyo pag-uwi, yes, last week, sino sa inyong mag-asawa ang mas may kapangyarihan? At siyempre, nagtinginan lang kayo kasi ayaw nyo simulan yung usapang yun kasi mauuwi sa power. Ibang klaseng destructive power. Sino mas may power sa inyong mag-asawa pagdating sa pera? Ba't may sumagot kagad ng ako? Oh, diba? Sino mas may power sa inyong mag-asawa pagdating sa sino na susunod sa saan kayo kakaing restaurant pagkatapos ang message na to? That's an exercise of power. Nabubuhay ang tao in relationship through power. Pero kung power ay tayo-tayo na lamang po at nakasalalay na lamang sa power of people or people power, kaya hindi yan ang title natin, alam natin na hindi nito madadala yung pagbabagong buhay at kabutihan na Diyos at Diyos lamang at kapangyarihan lamang ng Diyos makakadala. What we Christians believe is that there is the power of God. There is a power of men, but there is the power of God. Do you believe that there is a God who has power? At naniniwala tayo kung gusto natin ng totoong pagbabagong buhay at totoong kabutihan sa buhay ng madlang people, we have to understand that it is by the power, not of men or women, but by the power of God. Kaya napakagandang regalo sa atin to with all the things happening around our country and everything happening within our beloved Harvest Point, we realize we only live and we are only blessed by the power
of money. No. The power of what? Pastor. No. The power of God. And we have to realize that sa lahat na nangyayari sa atin po, we have to submit ourselves to whose power? God's power. Nasa pangalawang message na ho tayo today at napakadami ho through our wonderful preachers the coming Sundays, pati sa Holy Week or Passion Week, we will look to the power of God through the Holy Spirit. Paano ho in-empower ng Holy Spirit ang mga karaniwang disciples tulad natin upang mangyari nawa ang kanyang mga plano sa buhay ng mga tao-tao at sa mundong ito? Because you realize, mga kapatid, yung mga bida ho sa Book of Acts ay walang pinagkaiba sa inyo at sa atin. Makaisipin mo pa nga, mas may power ka sa kanila dahil mas matalino ka, mas nakapagtapos ka, mas may trabaho ka, mas may negosyo ka, mas malaki pamilya mo. Actually, mga karaniwang tao rin ho sila. Marami sa kanila po ay mga kabataan, iba'y matatanda, babae, lalaki, mayaman, mahirap. But they have one thing in common, and that is they operated on, again, if hindi man malinaw, kaninong power po. Because the power of God has 3 letter C's. Ano yung 3 letter C na sinabi natin? Ang power ng Diyos may kayang gawing letrang C. Una, to create. Ang tanging kapangyarihan gumawa ng bagong buhay at bagong mundo ay ang power ni Spirit. Pangalawang letter C, to call. Bigyan ng kahulugan sa isa ang buhay natin. Now, our church, tinatanong natin kay Lord, Lord, ano ba ang kahulugan at saysay ng next 10 years ng Harvest Point? Sino dapat kausapin natin? Oh, nawala na tayo sa topic. Sino po may power to call us as a church again? To send us into the harvest? Not my power, not your power. Whose power? God's power. At pangatlong letter C, sino magko-complete ng kanyang work sa buhay mo at sa buhay ng ating church? Sino po ang magtatapos ng mabuting gawa for the next 10 years and even more? Whose power? The Holy Spirit power. Last week, we talked about the power of the Holy Spirit to what? Ano po yung topic last Sunday? Una nating mensahe. Magbigay ng bagong simula at mas magagandang kahihinatnan or outcomes. Today, we'll talk about, next slide. Skip that one, sir. Let's go to the topic. Truth. The power of the Spirit of God. Dalawang bagay po ang ginagawa ng tunay na kapangyarihan ng Diyos. Number 1, ano po? Ano unang action word natin today? Know the truth. And pangalawa, speak the truth. Alam niyo po ba, as I've been saying the past Sundays, I'll say again, ang katotohanan ay kayamanan. But let's dig into our own beliefs. Number 1, naniniwala po ba kayo, kahit ano po ang kumakalat sa bali-balita at naririnig yung mga kwento-kwento at opinion ng tao, na meron pa ring totoo at merong kasinungalingan? Do we all agree, as Christians especially, na ang katotohanan ay may tama, may totoo, may mali at kasinungalingan? Lahat po ba tayo? Amen ho dyan. Hindi ho yan nakadepende sa panahon o sa opinion mo. Because pag sinabi ko, ang araw ay sumisikat sa silangan, hindi mo pwedeng sabihin na papasikatin ko ang araw sa kanluran. Because ang katotohanan ay, pag gumising ka sa umaga bukas ng Lunes, nasaan ang araw? Nasa anong direksyon? The east. It doesn't change. That is what you call scientific fact. Hindi nakadepende sa katotohanan ayon sa iyo. Diba, tinatamad ka pumasok bukas sa school. Pwede ba, Lord, pasikatin mo ang araw ng 10:00 ng umaga? Kaya ba yon? Kaya ba mangiral yung katotohanan mo? O may iral pa din yung katotohanan ho ng weather forecaster na sinabing 6:15 a.m. ayon sa pagsusuri, 6:15 a.m. sisikat ang araw. Tingin nyo kanino susunod ang araw? Sa siyensya ho o sa trip mo? Dahil napuyat ka today, nag-Sunday ka. At tinamad ka pumasok. Nakadepende pa rin ho sa katotohanan. Truth is not dependent on you, your feelings, or your circumstance. Ito pa maganda sa katotohanan. Ang katotohanan po ay dapat magdulot ng kabutihan. The truth is in collaboration or cooperation with goodness. Halimbawa, pag sinabi ng magulang mo, anak, 77 yung grade mo. Pwede ba anak, pagtulungan natin, pag-pray natin, maging 87 yung grade mo? Masarap pakinggan. Hindi lahat.
Pero hindi mababago ang katotohanan. Anong grade mo last quarter? 77. Ano mas magandang grade? 77 o 87? Ano tingin mo mas maganda sa card mo pag-apply mo sa kolehiyo? 77 o 87 na weighted average? So kahit tinatamad ka mag-aral, pero alam mo tama ang sinabi ng nanay mo at ang katotohanan ay 87 is greater than 77 and 87 gives you likely a better chance at getting into a better college, ano gagawin mo? Kung alam mo mas mabuti para sa'yo, tatamad-tamaran. Hindi po, aaral. Sapagkat ang katotohanan ay dapat magdulot ng kabutihan. Ang kasinungalingan ay naninira. Kaya halimbawa, sa mag-asawa, kung puro ka sikreto at palusot sa asawa mo, tingin mo makakatulong sa marriage mo. Nanday mong tinatago sa asawa mo. Nakatulong tingin nyo if we keep secrets from each other in a husband-wife relationship? Do you think yes or no? Nakakatulong, nakakasama ang taguan ng sekreto? Nakakasama. At alam natin yan. Over time, sabi nga po, no? Every truth will come to the light. Balang araw, malalaman din ninyong mag-asawa ang katotohanan. At pag nalaman at huli na ang lahat, anong nangyari? Nag-away ang mag-asawa. Bakit di mo sinabi to? Bakit ngayon mo lang sinabi to? Kaya mga gadipong ganyan. Hindi ko alam na may ganyan ka pala. Hindi ko alam na ganito ka pala. Ayan, hindi kasi tayo nagsabihan ng mga bagay-bagay. The truth shall set you free. So let's something about truth. Again, truth does not change. Truth is meant for good. Isa pang masasabi natin tungkol sa katotohanan ay, ang katotohanan po ay sinasabuhay. It's one thing to know the truth. It's another thing to speak the truth. And speaking the truth means living out the truth. Ang katotohanan po, hindi lang yung dami ng alam. Ang katotohanan ay sinasabuhay. Another example patungkol sa truth. Ano po? Another example about truth applied in our lives. Sino po rito tatay? Sino naniniwalang tatay ako? Paano mo nasabi, Kuya Ramon, na tatay ka? Anong katotohanan? Kasi ikaw ay lalaki, at ikaw ay nag-asawa, at ikaw ay nag-date sa labas, at sa isang malamig na gabi, ay nakabukay ng anak. Totoo? Katotohanan? That makes you a father. Pero kahit na qualified kang tatay, feeling mo ba araw-araw tatay ka? Hindi. Lalo pag di ka sinusunod ng anak mo, dineded ba ka ng asawa mo, hindi ka makapasok ng trabaho. Yung mga tatay, lalo na sa hirap na ekonomiya ngayon, ang daming tatay piling ng lilit ngayon kasi they cannot provide for their families. And that's understandable. So, though tatay ka by title, but in living out your title, hindi mo maisabuhay kasi hindi mo feel o hindi ng realidad. So, yun ang sinasabi ko pong pagkakaiba ng alam mong tatay ka sa tatay ang pamumuhay mo. Of course, we pray for all mothers and fathers in the house. So truth should be applied. Hindi lang sapat na alam mong tatay ka, dapat meron ka pong confidence mabuhay bilang tatay at ginagampanan mo ang iyong responsibilidad mula sa Diyos bilang isang tatay o isang nanay. That is the truth. Ang problema ho, at may kinalaman sa power ho dito, sa mundong ginagalawan natin po, ang truth ho ngayon ay pinagtatalunan. It is a power struggle over the truth. What do I mean? Ano sinasabi ni Pastor? Ang hirap na ngayon maniwala, ano ang katotohanan, hindi mo na alam sino nagsasabi ng totoo at hindi mo na alam kung bakit sinasabi ang totoo sa'yo. Kasi pati ang katotohanan ay ginagamit bilang isang sandata. Pwede kang gamitin. At kailan natin alam yan? Tuwing eleksyon, ang katotohanan ay ginagamit na sandata para iboto mo sila. At anong kapangyarihan ang ginamit nila? Ayuda. Pera. Media. Social media. Alam niyo, sa mahal nating bansang Pilipinas, nung nakaraang linggo po, napakadaming litong Pilipino. Hindi ko alam kung ikaw yon at hindi kita minamata. Ang daming lito. Kasi parang last year, iba yung itsura ng politika natin. Sa year na to, ang laki ng pinagbago. At least tayo sa Harvest Point, we're praying for unity. Anyari doon sa isang unity? Again, di ko alam kung sino kayo doon. May pula. Ano pa yung kulay ng isa? May green. At syempre, may nanonood na pink. Daming lito. Nako-confuse sila kasi parang, paano to? Parang pareho silang tama at pareho silang mali. If we're being objective.
Kaya lang, binigay mo yung boto mo sa kanila eh. Naniwala ka sa pangarap nila eh. Tapos ngayon kailangan pagtanggol mo sila sa mga bashers nila. At ang problema dito, ang daming fake news at speculations kung sinong tama, sinong mali. Kawawang Pilipina. Hindi ako naawa sa politiko at partido, naawa ako sa Pilipino. Ginagamit na naman tayo. Naglolokohan na naman tayo. Ito na naman tayo. Over and over again. At sabi, truth should result to goodness. Ano nangyari sa mga kalokohang nangyari sa politika natin? Naging mabuti ba ang Pilipinas? If truth should bring out goodness, has truth done goodness to the Filipino? Ilang dekada na to, ilang administrasyon na to, paikot. Ano sabi ni Sarah G? Ikot-ikot lang. Kawawang Pilipinas. Kay hirap, sabi nung lumalabas sa mga social media, kay hirap daw mahalin ng Pilipinas. Friends, there is a struggle for truth. By the way, anong take natin sa mga, as Christians, dapat to chillax lang ho tayo. Pakisabi sa katabi mo, chillax ka lang. Masyado kang stressed. Politika yan, I get it. Anong umiikot ang mundo natin sa politika, power, pero may Diyos pa din ho na nangingibabaw sa Pilipinas. Tama ho? Diba? Ano sinabi natin nung nanalo yung binoto nung presidential election? Chill tayo. Ano sinabi natin sa mga natalo ng eleksyon? Chill tayo. Dapat ganun din ngayon. Chill tayong lahat. Kasi hindi nakadepende sa binoto natin ang kinabukasan ng Pilipinas. Na kanino nakadepende? Sa Diyos at kanino? Sa atin. So what is the truth? Ito, let us surface the truth about our political climate. Ito lang naman na masasabi natin sa isyong yan. Number one, God is just. Justice is for all. Whether ikaw yung sinabi nilang kinidnap, o ikaw yung kinasuhan, o ikaw yung nagkaso, justice is for whom? Every Filipino. So ano dapat natin ipag-pray? Justice. That is the truth. Salamat sa Diyos because ang Diyos ay katotohanan. Ang katotohanan po hindi lamang lutang, isang ideya, isang prinsipyo. Ang katotohanan po ay ang Diyos. Can we say that out loud? God is truth. Kung nalilito ka sa nangyayari sa buhay mo, nalilito tayo sa nangyayari sa paligid natin, at kung ang church natin ay nalilito sa mga pinagdadaanan ng church natin right now, ang katotohanan kailangan balik-balikan natin ay walang iba kundi sino? Take note, hindi ano sinabi ko, sino. Truth is a person. Truth is God. At ang galing-galing ho ng Diyos, alam niya ho, mahirap intindihin ng Diyos because God is Spirit, right? So paano ho natin nakilala ang Diyos? Paano natin nalaman ang kabutihan sa buhay? Paano ho pumasok ang katotohanan sa buhay natin? Sa persona ng anak. Who is the Word of God who became flesh and dwelt among us according to your prayers? Jesus! Nalaman natin, pero now when you say you know the truth, it's not just about head knowledge. It's about relationship. Because ang katotohanan ay isang nilalang. May relasyon ka sa nilalang. Ang nilalang na yan, ang pagkakilala mo sa katotohanan ay si Jesus. So kung ngayon, nagtatanong ka, ano ang totoo? Punta tayo sa John, kuya. Kung ano ang totoo, sino nagtanong nito? Mag-Holy Week na, alam natin tong kwentong ito. Meron pong isang Roman officer sa Passion Story na hinarap si Jesus sa kanya at nagdebate-debate ho ang mga religious leaders sa harapan niya. Siya'y na-confuse at siya'y medyo na-exasperate. Sinabi niya, guys, what is truth? Sino nagsabi niyan? Pilate. Kilala niyo po si Pontius Pilate, Roman officer, tried Jesus. Roman officer Pilate said, what is truth? Yan. Hindi niya alam, nasa harapan na niya yung truth. Hindi kasi niya makita, hindi niya matanggap. Hindi makita ng mga Jewish religious leaders, kaya hindi nila matanggap. Kapatid, huwag tayo maging Pilato. Huwag tayo maging religious leader na Hudyo. If you are looking for the truth, look to whom? Jesus. Hinahanap mo lahat ng katotohanan sa mundo. Tumingin ka kay Jesus. Hanapin mo lahat ng kabutihan sa mundong ito. Hanapin mo ang kalooban ng Diyos. Kanino ka titingin? Jesus. At teka, test natin yan. Sabi ni Pastor, Jesus is truth. Teka lang, malalaman ko ba, pag nakilala ko ba si Jesus, malalaman ko ba gano'ng kaedad ang universe? Will I know scientific fact if I have relationship with Jesus? Maybe not the details, but you will know God is a creator. When you know Jesus. Nung nakilala ko ba si Jesus, na-solve lahat ng problema ng buhay ko? Sabi nga natin, dumami pa nga eh. But you know, hindi ka na mag-isa. The truth you need, the truth that is good for you, is revealed by God in the person of Jesus. So the question is, do you know Jesus? Do you know Jesus? Not just here, but here. If truth is not just head knowledge, truth is relationship. Mahal mo ba si Jesus?
Talaga ba, Harvest Point? Mahal ba talaga natin si Jesus? O dito lang? Jesus is Lord! Jesus is... No. When push comes to shove, will you love Jesus? Because He is the truth. Who is Jesus? If you continue in my word, then you are truly my disciples. Ang ganda sinabi ni Jesus sa kanyang disciples. If you continue in my word, ibig sabihin, kung sinasabuhay niyo ang mga turo ko at mga salita ko, sino ang disciple? Yung nagsabing disciple siya o yung sinabuhay niya ang pagka-disciple niya? Sinabuhay niya. Lalo na pag nagkakagipitan ho tayo. Who are my disciples? In this room, who are the Lord's disciples? I don't know. Jesus knows. And you will know that, ito po, if you live according to Christ, ano sabi niya? The truth will what? Set us free. Yan ang kabutihang hanap natin sa buhay. Na hindi tayo linlang, hindi tayo lito, tulad ng mga nangyayari sa social media. Hindi tayo hulugmok. Yes, dadaan tayo sa pagsubok. Yes, may pinagdadaanan tayo, but we find hope because we are people who know the truth and live by the truth. And the truth is, again, if we forget, who is the truth? Jesus. So the question of Pilate is not what is truth. It should be who is. Sino nga ba ang nagpapakita ng katotohanan? At pangalawa, kung natanggap natin si Jesus, kung naniniwala tayo kay Jesus, kung sinasabuhay natin si Jesus, anong epekto sa buhay natin? May nangyari ba sa buhay mo nung tinanggap mo si Jesus? Yes or no? Balikan natin. This is a wonderful time. Balikan natin anong ginawa ni Jesus, anong pagbabagong buhay ang ginawa ni Jesus nung tinanggap natin siya. May nagbago po ba? Anong pagbabago meron? Naniniwala ako na sino mang tumanggap kay Jesus ay nagbago. Bigyan ko po kayo ng kwento mula sa aking pong basketball life, fandom life. So minsan isang araw, sa makaka-relate, doon sa hindi, I understand. One day isang araw, ako po ay na some young people ng Harvest Point ay nasa isang Japanese ramen place dyan sa malapit sa Buenas. May Jollibee. At pag-scroll ko, halatang di nakikinig sa meeting. Pag-scroll ko po sa akin pong feed, tumambad sa akin itong balitang ito. Now, ang akin po kasing team of fandom o sinusuportahan kong team sa basketball ay ang team na Los Angeles Lakers. Pasensya na po kung galit kayo sa kanila, huwag kayo magalit sa akin. Ganyan talaga sila. Mahilig lang sila mapabalita. Anyway, bigla na lang nalaman ko at hindi ako makapaniwala na isa kong superstar na bata pa mula sa Europa ay napunta sa aking team. Sabi ko, sobrang spoiled talaga ng team ko. Lagi kami nakuha ng mga superstar. Di ko makapaniwala kasi imposible. Hindi ko ever na-imagine tong guy na to na magsusuot ng uniforming yan. Akala ko hanggang dyan na siya sa Dallas. Hindi, lumipat siya dito. Ano naramdaman ko nung nalaman ko yung balita? Una, nag-imbestiga ako. Baka fake news to eh. Baka nahack yung nag-Twitter eh. Chinek ko talaga, hindi totoo. Amin siya. Amin na siya. Panalo na kami. Pwede na kami magtapos ng season. Panalo na kami. Alam mo, ang saya-saya ko. So again, sorry sa mga mahilig sa Boston o hindi nanood ng basketball. Pabigyan niyo na ako, ang saya-saya ko. Masaya ka din. Ang saya-saya ko. Yan. Kasi, totoo. At magbuti ito para sa team ko. Kaya ang saya-saya ko, kinuwento ko sa mga tropa ko, shinare ko sa FB, etc. Shinare ko. Kasi ang saya-saya ko. Now, basketball lang to. At mga showbiz lang to. Let's go to Jesus. When Jesus is revealed to you through the gospel and you receive Jesus to be your Lord and Savior, anong galak hanggang ngayon? Anong saya? Kung wala kang galak at saya, it's alright, I understand. Anong pag-asa meron kang pinangahawakan today? Ito player lang to. Do you realize what Jesus means to your life? Do you realize what joy, peace, and hope are available from Jesus? Or have we forgotten Jesus? Friends, masaya ka ba na kay Jesus ka? Nasaan ang saya? Sa gitna ng problema, nasaan ang pag-asa? Sa gitna ng gulo, nasaan ang kapayapaan? Kung tayo ay masaya sa bali-balita lang sa FB, sa politika at sa basketball, di ba dapat ho, make sense naman siguro, mas masaya tayong ipagdiwang at ibahagi ang balita tungkol kay Jesus Christ. Amen po ba? That is the truth. Next slide.
Simple lang po ang turo ko today. The Holy Spirit empowers us to do two things. To know the truth, can you say that with me? Know the truth. You have to know the truth. And number two, you have to speak the truth. Pakisabi nga po yan, kapatid. Now we will look at Acts chapter 2, if you have your Bibles with you. The beautiful day of Pentecost. Diyan lang po tayo. Napakayaman ho ng piyesta ng Pentecost. When the Spirit poured out Himself, the Spirit of God poured out Himself, the disciples, the apostles, they know the truth. And later on, if you read this later, they begin speaking out the truth concerning Jesus. But doon muna tayo sa backdrop, because if we just look at the backdrop of Acts chapter 2, the word Pentecost itself, napakayaman ng pagtuturo ho dito. Kung titignan lang natin po ang background ho at cultural significance na nangyayari ho dito. At when the day of Pentecost came. But why stop with me? Pwede ho ba tumayo tayo lahat, basahin po natin to. When the day of Pentecost, pakibasa po, go. Suddenly, noise like a violent rushing wind came from heaven, and it filled the whole house where they were sitting, and tongues that looked like fire appeared to them, distributing themselves, and a tongue rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to what? Speak with different tongues as the Spirit was giving them the ability to speak out. God's word, be seated. Thank you. Amen talaga, sis. Ganda ho nito. Hindi ko makakaya ilatag sa isang preaching. Napakayaman ho ng Pentecost na ito. Bakit ho? Bakit? Ano ba meron sa Pentecost na yan? Kung titignan lang natin po yung circumstansya ng Pentecost, you learn so much about God as truth. Number one, ang Pentecost po pala, according sa pag-aaral, nung time na nangyari ang pagbaba ng Holy Spirit sa mga disciples, it happened during Passover. Ang Passover po ay isang napakahalagang pagdiriwang sa mga Hudyo, commemorating what God did in the life of Israel in Exodus. Now, ano po ang ibig sabihin ng Passover? Para maintindihan nyo nangyayari sa background nito. Ano po ba pinagdiriwang nilang Passover nung nangyari ang Pentecost? What does Passover mean? From the word itself, what does it mean to pass over? Ano ko yan? Nilaktawan, dinaanan. Sino yung dumaan? Sino yung lumaktaw? The angel of death. Uy, biglang naging horror story pala itong Passover na to. Dumaan daw ang angel of death. Sino ang nilampasan niya? Ang mga Israelita. Na, nung time na yun, ay kumakain ng anong klaseng tinapay? Because now you know this is the feast of the unleavened bread. At kanino lumanding ang angel of death? Sinilaktawan yung mga Hudyo, kanino lumanding? Yung pestilence ho na yan. Sa mga Egyptians mananakop ng Israel. It talks about the deliverance of God. It talks about the saving work of God. Pentecost communicates to us, signifies to us, God saves. Itong araw na to ay palatandaan kapag nakita pag naramdaman ng mga apostoles ni Jesus ang nangyayari dito, nababalikan nila ang kanilang kababayan sa Exodus, they affirm, God saves. Can you say that with me? God saves. But wait, there's more. During this feast of the Passover, according sa Petsa Petsan, it was also the feast of the first fruits. Now, anong sabihin ng first fruits? Sino dito sa church context, anong sabihin ng unang bunga? Piyesta ng unang bunga. Ano nang tingin nyo nangyayari dyan? Kapag piyesta ng unang bunga, ano nangyayari? Inaalay ang unang bunga. Sa church, parang anong church application ng principle na to? Tithes. Parang tatlo lang nagkakaalam. Tatlo lang nagtitithes. Alright. So, the idea of, and this is by the way founded in Numbers, para alam niyo yung biblical source nito. Ang idea ho nito is, yung una naming ani. Diba ngayon, summer sa labas, namumulaklak yung mga mangga, naglalaglagan yung mga mangga. Yung una mong ani, which also means yung pinakamaganda, kasi pipiliin mo yan eh. Yung pinakamaganda mong ani, para kanino? Kaya mabibigay? Kay Lord, of course, to the temple, to the priest, to the Levites. Sila po yung masustain ng mga priest ni Lord ay mabuhay. You offer to the Lord, you offer to the temple, you offer to the people. It's just a beautiful picture that God abounds in His people. Kumpletuhin natin po. God saves, pakisabi po. God blesses, pakisabi po. So itahin mo ang Passover at ang first fruits. Ang sinasabi nito, God saved you to bless you.
Nasa Pentecost pa lang. Wala pa ho tayo sa verse 2, 3, 4. Ang mensahe ni Lord, ang katotohanan ni Lord, nag-uumapaw na. Sa panahon na sinasabi ni Lord, nagliligtas ako, bumaba ang Espiritu Santo. Sa panahong sinasabi ng Diyos, pagpapalain ko kayo, bumaba ang Espiritu ng Diyos. Hindi ho sa mga Hudyo lamang, kundi sa mga Kristiyano. Nakakakilabot ito. Because even today, total pinag-uusapan natin ang buhay ng church, buhay ng bansa, those two truths should remain. God is the Savior and God saves you to bless you. Let's not forget that as a church. Pag tinawid tayo ni Lord, gusto niya pagpalain tayo. Ba't ka pa niligtas ni Lord kung papahirapan ka lang niya? So kahit sa paghihirap, may pagpapala. Naniniwala po ba kayo? Sa gitna ng paghihirap, may pagpapala. Naniniwala po ba tayo, Harvest Point, na sa gitna ng ating paghihirap, may nakareserbang pagpapala? Ayan, may first fruits na dapat natin i-offer kay God. Ayan. Nasa petsa pa lang ho tayo ng Pentecost. Look at what happens. So dumating na po ang timing ng panahon na yan. And then ano ang unang nangyari? By the way, nasan sila nung dumating ang Holy Spirit? Nagkakanya-kanya ho sila, nagkakaisa. Don't forget that part. Nung sila yung magkakasama with one prayer, Lord Jesus, come! Lord Jesus! Let your kingdom come. Pangat prayers like that. Ano nang sumunod na nangyari? Ayan na. The Holy Spirit. The power to that you know the truth and speak the truth cometh. Bumaba ang Holy Spirit. Ano ang unang element ho? Paano nagparamdam si Holy Spirit? Violent, rushing, wind. Ang unang manifestation of the Holy Spirit is a violent, rushing wind. Ngayon, pag nakita nila Pedro, naramdaman nila Pedro, para baga may humihipan sa lugar na to, ay, alam nila saan nanggagaling yun. Nanggaling yun sa Old Testament. Nangyari na to before. Hindi aksidenteng biglang tumaasan, biglang lumamig dito sa kwartong to at biglang may hangin. Nangyari to many times in our people's history. But before I go to the wind, ano sumunod ho pagkatapos ng wind? Ano sumunod na nag-manifest? Tongues of what? Anong element? Fire. O, diba? Kompleto na yung 1970s natin, brother. Earth, wind, and fire. Fire! So nagpakita ho ng apoy ang banal na espiritu. So again, nakita nila yung apoy sa ibabaw nila, nagtatangs. So na-imagine nila, hindi bago to eh. This happened in the Old Testament. This is God speaking to us again. Saan? Next slide. Exodus. Chapter 20. Pagbigyan niyo po 14 po lang. Pagbigyan niyo po ako because I have to explain to you na hindi aksidente ang Pentecost. This is the power of God at work in us. So the angel of God, who had been going before the camp of Israel, moved and went behind them. What is the backdrop of this? Ang Israel po ay nakalaya na sa Egypt, tumataka sa mga Egyptians, papunta sila saan? Tatawid sa Red Sea, papunta saan? Sa kanilang pinangakong lupa ng Lord sa kanila. At sila'y tinutugis, supposedly, ni Paraon at ng mga Egyptiang mananakop nila. And then this happens. So, ano po nangyari? The angel of God moved and went behind them and ano nagpakita? Pillar of what? Now, hindi po ako Sister Seni, I'm not an expert in science, pero ano po nagpapagalaw sa clouds? Wind. Why was there a pillar of cloud? Para magpakitang gila si Lord? No. Bakit may pillar of cloud sa daytime? Para protect them. At sa gabi, yung same cloud na yan po, with them in the darkness, ano ginawa ng cloud na yan? And again, who moves a cloud? God. How does God move a cloud? Make a cloud. Wind. To protect His people. Again, so much messaging loaded here. Oh, but wait, there's more. Verse 21. Nung tinutugis na sila, back against the wall, ano nasa harapan nila? Dagat, ano nasa likod nila? Puwersa ni Paraon. Patay kung patay. Verse 21, ano ginawa ni Moses? Reached out. Diba? Total mag-Holy Week na ni mga panata na nating mga senior. Nanonood tayo ng Ten Commandments, mga Ben-Hur, mga ganun. Alam ko yan, many times ko pinanood ang Ten Commandments. Then Moses reached out with his hand over the sea. Alam niyo na eksena yan sa Prince of Egypt. O doon sa mga medyo millennial ito. Prince of Egypt. Ayan. And the Lord swept the sea back by what? How did the Lord save them? Wind! And turn the sea into dry land. When your back is against the wall, the wind of God blow you.
Pakisabi mo sa katabi mo, hipan mo ba natutulog? Pakisabi mo sa katabi mo, pahipan ka sa Diyos. Masyado tayo kinakalagkad natin, sarili natin sa buhay. Alam mo po, magpahipan ka sa Lord. Para walang hassle, hindi ka huli ng mga Egyptian, hindi ka lunod sa dagat. Kasi pag ikaw lang ang kumikilo sa buhay mo, ikaw lang gumagawa ng kaligtasan sa pamilya mo, kapag dinadala lang natin sa lakas natin ang bansa at ang church natin, ano mangyayari ho sa atin? Either mahuli ka ng Egyptian o malunod ka sa dagat. Is that your life right now? You are trapped, backed against the wall? You have two choices. You get eaten by the enemy or get drowned by the sea. There's a third choice. Get blown by the Spirit. Let the Spirit clear the path for you. And so, pray the power of the Spirit. Next slide. Gusto niyo po ng horror story? Ito po pang horror story to. Talo pang train tubusan ng Ezekiel. Alam niyo po yung train tubusan? Okay. Ezekiel, alam nila. Ako lately wala na si Mrs. Nauna pa sa akin, alam niyo to. Ezekiel 37:7-9, isang vision to the prophet Ezekiel. Minsan daw isang araw, meron pong mga kalansay, an army of dead bones, signifying the life of the people. Mga patay-patay ho sila sa kanilang kasalanan, patay-patay ho sa mga gawa ng kaaway, mga kalansay. And then this vision is presented to the prophet Ezekiel. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was what? Loud noise, behold, a rattling, and ito na po yung train tubusan. Bones came together. And nagkaroon ng tendon. Sarap ng tendon, di ba? Pinapapak nyo yung tendon. Nagkaroon ng tendon, nagkaroon ng muscles, nagkaroon ng flesh, nagkaroon ng skin. In long story short, naging zombie. Hindi lang zombie. This is not a zombie story. Nabuhay. Kasi ang zombie, walking dead yun eh. Ito, buhay. Sabi ni Lord, kaya kong bumuhay ng patay. Amen? Paano? Hangin. Breath. May breath na nakamamatay pag di ka nag-toothbrush. Ito yung breath na nakakabuhay. Pakihipan yung katabi, inaantok. Kailangan mo ng hangin ni Lord. The Lord God says, come from the four winds, breath, breathe on these slain. Linaw eh, hingahan mo sila, mabubuhay sila. Again, in the Old Testament, God is using the wind to preserve and to bring life His people. Ano kinalaman nung fire? Next slide. Ano naman yung fire? Okay. And all the people were watching and hearing, ito po, this is an eksena po sa bundok. Mount Sinai, at magsasalita po ang Diyos to the prophet Moses patungkol sa 10 Commandments and all of His institutes for the people of Israel. Paano nagsalita ang Diyos? Thunder and what? Lightning. Now, hindi po ko nakakita ng lightning araw-araw, pero when lightning strikes, what follows? Thunder. Then what follows? Rain. But we're talking about lightning. Fire! Kasi pag na-strike nanapang kayong summer, magdilig-dilig kayo, pag tuyo yung mga damuhan nyo, pag na-strike ng lightning yan, tuyong damo na yan, ano mangyari dyan? Ano po nangyari sa California? Kawawa, no? Yan ang nangyari pag tuyo ang damo at tuyo ang lupa. Fire happens. But ibang fire to. Ito yung mabuting fire. God speaks to His people through what? What element? Fire. It brings to mind, and please correct me if I'm wrong, Psalm 29 verse 7, where it says, thunder and lightning. Again, another Old Testament reference. Join po kayo every Saturday morning we go to the Psalms. Thunder and lightning, God speaks through fire. And ito po patunay na may fire. What was happening to the mountain? Mountain was what? Naging original smoky mountain. Nag-uusok ho yung bundok. When there's smoke, there's fire. And then what does God do with fire? God speaks through fire. He brings down the commandments. Alam niyo po, again, go back to the movie sa mga lolo't lola niyo. Di ba may great image sa movie na yun, sa 10 Commandments? Paano sinulat ho ni God yung 10 Commandments sa tablet ni Moses? If you remember the movie, the interpretation there. Lightning in the appearance of
Fire. Parang nagliliyab-liyab yung tableta. Doon in-inscribe ni God ang kanyang 10 utos. The truth. God speaks His truth through fire. Now, a generation later, nung papasok na sila, finally papasok na sila sa promised land, Deuteronomy 5:3-4, pinaalala ulit nila Moses and company ang 10 Commandments sa Israel na papasok sa pinangakong lupa. The Lord did not make this covenant with our fathers but with us. All of us who are alive here today, the Lord spoke with you face to face at the moment from the midst of the what? Paano sila kinausap? Paano sila tinawag bilang bansa? To fire. God speaks through fire. That's a simple principle here. God speaks through fire. And when He speaks, here's the thing na yung mabasa dito. He calls upon Himself a people, a chosen people. Paano hinirang ni Yahweh ang Israel? Through fire. Paano sila tinawid sa promised land? Through fire. Ngayon, sa New Testament, sa Book of Acts, paano in-establish ang Christian church? Through what element? Fire. Tumatawag ang Diyos sa kanyang tao, nagre-recruit si Lord ng tao niya through fire. And yung Acts chapter 2 ay isa na namang patunay. Resibo na naman na ang Diyos ay nangungusap through fire. This is so amazing. Nangungusap na po ba talaga ang Lord sa atin? Yan. Nangungusap na po ba ang Lord? Sabi ho ni Blaise Pascal, a popular mathematician, truth is, next slide, so obscure in these times, and I agree even in 2025, and falsehood so established, even in 2025, that unless, ano po ang dapat gawin natin pag nagsalita ho ang katotohanan? Ang ganda ho ng pagkasabi, mathematician ho nagsabi nito. Ang galing hindi ho logic Love. Paano mo tatanggapin ang katotohanan? Mahalin mo ang katotohanan. Because again, truth is not just head. Truth is heart. Truth is relationship. Truth is Jesus. Sa John, total, nanggaling naman ng ating key verse sa Book of John, si Jesus, the Word of God, ay dalawang bagay. I think may theme song ang Harvest Point untitled Light and Love. Tama po ba? May dalawa kong mahalagang words for Jesus sa John, and that is Jesus is the light of the world. When for God so loved the world that He gave His Son out of love. Jesus is love. And ang ganda nito because it speaks to about a kind of truth that is not just absorbed. It is truth that is experienced. You see, ang katotohanan sa Biblia is experiential. Hindi mo lang alam, nararamdaman mo, binabago ka ng katotohanan, sinasabuhay mo ang katotohanan. Talking about light, next slide. Naalala ko po yung kwento po sa isang fictional story. The title of the story, I have to get this correctly, the novel is This is Happiness by Niall Williams. At doon sa kanyang kwento, minsan daw po, may isang Irish village, isang nayon sa Ireland, na noong unang panahon ay dumating na po ang kuryente at bombilya at liwanag sa kanilang munting nayon. So apply na lang natin sa Pilipinas. Kunwari, lalo ko tuloy yung joke na Sub-Saharan Africa daw yung Mindanao. Huwag naman yun. Hindi nakakatawa. Ano bang liblib na lugar sa Pilipinas? Ano pa bang liblib na lugar sa Pilipinas ngayon? Yung walang kuryente. May alam kayo? Lahat ba na-electrify na? Di pa, no? Ayan, ang ating Napocor resident, Napocor, ano po bang alam nyo mga walang kuryente ngayon? Isla-isla na lang. Saan banda? Palawan? Marami. Sa Bohol, meron din. Meron pa rin sa Bohol. Okay. So kunyari nilang isang liblib ho na isla sa Bohol, ang for the first time nagkaroon ng liwanag, may liwanag ang buhay, nagkaroon ng ilaw. Ito daw nangyari ho sa village of Faha, doon kunwari sa isla ng Bohol. Nang nagliwanag daw yung mga bahay nila, ang nakita nila, at pasintabi kay Mister, ang daming agyo. There were so many cobwebs that they could not see under normal daylight, under a candle, na expose lahat ng alikabok sa bahay. To the point na pag may nakita kang alikabok sa bahay at nakita mo na kung nasaan yun at yung mabait, ano gagawin mo? Papanoorin mo na lang, mag-iipon ka lalo. Anong gagawin mo pag nakita mo na yung mga alikabok sa buhay mo? Sa kwarto mo, sa bahay mo? Lilinisin mo. You have to do something about it. Truth motivates action. Di ba alam mo lang, madumi ang bahay. So what? Jesus is Lord and Savior. So what? So what do we do now? We preach Jesus. We live out Jesus. We share the gospel. Hindi ba should follow? Action should follow beliefs. So nilinis sila yung mga bahay nila. Kasi grabing daming agyo. Pangalawang nangyari sa village of Faha in the story, na ubos ho lahat ng mga salamin.
mirrors. Bakit kaya? Because everybody could not help but looking at themselves with this new light in the mirror. What light did was expose the truth. What light did was led them to change. Nga naman, sino po rito nagsalamin bago pumunta ng church? Lahat naman, ano? Kung gulo yung buhok mo, baka sinadya mo talaga kasi nagsalamin ka pa rin, di ba? So, yun, ano? Kung alam mo na ang buhok mo ay para kung magulo, anong gagawin mo? At alam mo magsa-Sunday service ka? Suklay, kahit nagmamadali, suklay, kahit nasa kotse, nagsusuklay, di ba? Because alam mo, ano mas mabuti? Pumunta ka ng church sa bugbuhok o pumunta ka sa church na presentable? You know the truth, you know what's good. The truth should serve goodness. So nag-ayos ka ba ng buhok? Sino rito nag-ayos today? Yeah, isip nyo, Sabado ngayon, Linggo ngayon. Ano po? Yung mga overtime, yung mga nag-overtime, you are excused. Yung mga pagod sa trabaho at sa pag-aaral, you are excused today. But my point is, pag nakita mo na yung sarili mo, alam mo na gagawin mo. Diba? Kaya exempted, walang buhok. Oh naman, brother. Yes. So, kung wala ng buhok, ano lang aayusin natin? Kilay. Diba? May aayusin pa rin tayo eh. Kilay. Diba? Because alam mo na ang totoo, diba? Pag salubong ang kilay, anong tingin sa'yo? Galit. Pag walang kilay, uy, may ganyan may ganyan. Puyat. Ay, naku, wag naman. Wag stress-induced. Mahirap yun, ano? Hair fall because of stress. Pag pray natin, everybody gets some peace of rest. Anyhow, when you see yourself in the mirror, you do something about it because now that you know the truth leads to action. But before we go to the next principle of speaking the truth, because you know the truth, let's assess po yung mga truth sa buhay-buhay natin. Ano po mga pinaniniwalaan nyo about God, about yourself, about life in the world? Sa buhay namin mag-asawa, because we are exposed sa mga taong may sakit, may kapansanan, that is our personal journey. May tatlong katotohanan kami na lagi hong nire-wrestle with the Lord for the past years already. Unang katotohanan, and you might be believing the same thing. So if you can relate with this, our hearts go to you. Number one, dahil sa sakit kapansanan, iniisip ng taong may sakit kapansanan tatlong bagay, among many. Una, mag-isa lang siya. When you are sick, and you are disabled, and maybe you're suffering in life, one thing you tend to believe is that you're all alone, nobody understands, nobody can help. But we realized, especially in our other ministry, that is not true. The truth is, we are not alone. But God has instead appointed us, special people, real friends, to journey in our own walk. So to the people suffering and you're thinking, ang katotohanan sa iyo right now is, mag-isa lang ako sa paghihirap ko. Know this, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos na gumawa sa iyo, fearfully and wonderfully, ginawa kang ganyan, iniwan tayong ganyan, because hindi dahil gusto kanya pagtripan o parusahan, kundi dahil mahal kanya at may gagawin siya sa buhay mo. Isa pang katotohanan na kailangan namin po i-surrender kay Lord. Bilang mag-asawa at sa ministry namin yaon, wala naman nangyayari. Paulit-ulit na lang ang paghihirap. Alam mo sa taong may sakit, nalang terminal na sakit or pabalik-balik na sakit. Pag umiikot kami mag-asawa po, ang frustration ng mga magulang sa mga anak nilang may Down syndrome, autism, ganyan na lang tayo eh. Ganun ba paniniwala mo about yourself? Ganyan na lang tayo. Paulit-ulit na lang ang paghihirap. What we discovered in this ministry, and out of love for each other, what we discovered is, may ginagawa pa rin ang Diyos. May kayang gawin ng Diyos. At magaganda ang ginagawa ng Diyos sa atin sa gitna ng ating paghihirap. Do you also believe that wala nangyayari sa buhay mo? Is that really true? You have to confront things about us with truth. You cannot negotiate truth. You cannot deny truth. Kung tingin mo wala nangyayari sa buhay mo, talaga bang wala nangyayari? Kahit yung failures mo sa buhay, tingin mo wala nangyayari. Tingin mo walang kahinatnan. Nasaan ho ang Roma? Nasaan ho sinabi ni Lord? All, ano po? Ano sister? All things. Work together for good. Pangatlong katotohanan sa mga na-encounter namin may kapansanan, pinagdadaanan nila, nahirapan yung mga magulang, is di namin kaya.
And we tell them, that is the truth. Hindi natin kaya kung tayo lang. But as the name of that ministry goes, God is able. May kayang gawin ng Diyos. I'm sure Brother Manny and the eldership have done their best to explain the situation. Maybe you are believing those 3 lies as well about this church. Baka nadi-disable na rin tayo. Number 1, wala tayong kasama, maliit na church lang tayo. Although marami tayo today, praise God. Number 2, baka naniniwala ka, hanggang dito na lang kami, hindi namin kaya eh. Mga pinapagawa mo, Lord, hirap eh. Pwede naman kami, we can just glory in our past and just stay. Where it's better this way. But wrestle with that with the Lord. And yung number 3, hindi natin kaya. Because alam mo katotohanan, church, hindi natin kaya eh. Kailangan manggaling tayo sa posisyon na hindi naman talaga natin kaya. Ano man mangyari sa church dito sa Hanlo, hindi natin kaya to. Itong lugar na to, kung anumang lugar, hindi natin kaya to. At manggaling tayo sa posisyon, wala naman tayong kayang gawin eh. Wala tayong kayang patunayan. Pero may Diyos ang Harvest Point. So refresh yourself. Ano nga bang ginawa ni Jesus sa buhay natin? Doon sa mga bago ho sa Harvest Point, let me excite you po. Let me bring you, sometimes you have to bring things to memory to be reminded. Kung tayo po ina-challenge siya, present rental ho natin dito, alam niyo pinanggalingan ng Harvest Point, mas malaki pa binabayaran namin nun. Opo, perspective lang. Anong pinagkaiba? Ayun ang tanong. Anong gagawin natin? Saan tayo tinadala ni Lord? I told Antipolo, I'll tell you, it's not a hard problem. What we have, it's not a hard problem. It's a heart problem. Kasi ang tanong, hindi lugar eh. Ang tanong, ano gagawin natin sa lugar? Dito, saan man. Dalhin tayo ni Lord dito, ano gagawin natin mula sa araw na to? Lilipat tayo ni Lord, ano naman gagawin? Ano yung kasabihan na yun? I misattributed. Supposedly it's Einstein, but they say it's not him. Hindi sila sure. Insanity, according to this popular spreading quote, is what? Doing the same things and expecting a different result. So friends, it's not about the place. It's always about the heart. We don't have a hard problem. We have an impossible problem. But the problem really is the heart. Let's all start from the starting point. Wala naman tayong kayang gawin. Kung alam niyo po gaano kalaki yung binabayad ho dito, wala talaga tayong kayang gawin. Si Lord lang talaga. Amen? Kung nais tayo ni Lord dito, si Lord lang talaga. Kung gusto tayo ilipat somewhere else, si Lord lang talaga. But the problem is not the place. Anong gagawin natin sa mga bagong ipapakita ni Lord sa atin? I don't know. Because one thing the Lord showed me, beautiful lesson in leadership, sabi ko sa eldership. What we have in Harvest Point is not, listen to this, if you're a small group leader and a worker, listen to this. Our problem is not a technical problem. Our problem is an adaptive problem. At by the way, I got that from a Harvard course. Kung technical lang ang problema natin, madali solusyonan. Ano solusyon pag mataas ang renta? Bayaran. Pagsikapan. Tama po ba? Hindi, lahat naman tayo tinaasan ng renta ng mga landlord natin. Doon sa mga nag-uupa dito. Ano solusyon? If it were just a technical problem, what is the solution? Hindi maghanap ng pera. But if it's an adaptive problem, you have to see bigger. May sinasabi si Lord. It involves culture. Kaya tayo ginigising ni Lord is because may maganda ho siyang mga paggagawa sa atin. Do you agree, Harvest Point? And what were the disciples doing when the Spirit came? Nung gumalaw si Holy Spirit, where were they? They were together with one heart. Kaya ho ang workers ho ninyo, praise God, every Wednesday, every Wednesday na natin itong maka-breakthrough ho tayo. We will keep talking about the church. We will keep praying for the church. We will keep loving the church. I pray every member as well, love this church. This is a wonderful church. That is the truth. And the truth shall set us free.
Kaya sabi ni Lord sa akin, huwag mo solusyonan ang problema nila. Kasi hindi mo kaya at hindi pala para sa iyo bilang pastor. The challenge is for all of us. Alam niyo po ang manggagaling ang sagot sa Harvest Point, ang pagbangon ng Harvest Point. Alam niyo kanino manggagaling? Ano yun, sister? God. And tayo. The solution to an adaptive problem is not a leadership call. It is a cultural change. And the answer will not come from me. So don't look to me for answers unless you ask for my opinion. But the answer will come from us. So kung ano man ang nasabi po sa mga exhortation the past Sundays at sa workers meeting, let's pray to the Lord of the harvest. Ano tema ho ng next 10 years natin? So beautiful. Go into the harvest. It's not a technical problem. It's an adaptive problem. Kasi kung technical lang, rental lang problema natin, madali. Walang imposible sa Diyos. Pero as we solve a technical problem, let's examine what we believe. What is true? And if it is true that God wants us here, He's giving us another chance in Hanlu. Do you believe God is a God of second chances? If God wants us to stay here in this beautiful place, it's not about the place. It's about what? What will we do here? We've tried for 3 years. We can do better. Kasi pakisabi sa katabi mo, we can do better. And if God takes us somewhere else, same question. We can do better. Because it's not the place. It's not even about the finances. It's about the vision. Because what we have is not just a technical problem. It is a adaptive culture opportunity. So when you know the truth, next slide. When you know the truth, and you are set free by the truth, what do you do? When you know the truth, ano kasunod? Speak it. Sobrang saya ko, nakuha namin yung basketball player na yun. Kinalat ko kagad sa social media. Kastigo sa akin ni Lord. Ako kaya pagkakalat mo? Hello? Sabi ko sa'yo, ano gagawin natin dito sa lugar na to? Ano nga ba gagawin natin sa lugar na to? Ikakampanya natin sino? Si Mayor? Sino ba mayor dito? Well. Kanya-kanya na yan. Okay. May kanya-kanya tayong mga LGU. Sino dapat kinakampanya natin? Si Jesus. Pababa ako ng Antipolo Tikling, tinakpan na yung mga puno ng sangkaterbang tarpaulin, picture ni ganon, apelidong ganyan. Tapos nakita ko ngayong alis sa kalsada. Ano magagawa nung nasa poster para sa kanya? Hindi nga niya kilala eh. Hindi pa niya hubotante. Now, ano magagawa ni Jesus sa bawat tao na sa laylayan? May magagawa ba si Jesus? Then, kanino pong pangalan ang dapat natin ipahayag at ipakilala? Jesus. Kasi sino ba ang katotohanan kailangan ng tao at madla ngayon? Jesus, mga kapatid. Can you say that with me? The beautiful name of Jesus. Ano nangyari sa kanila? May resibo na eh. Hangin, apoy. Ayan na. They began to speak with different tongues as the Spirit was giving them the ability to speak out. Now there were Jews residing in Jerusalem, devout men from every nation under heaven. And when this sound occurred, the crowd came together and they were bewildered because each one of them was hearing them speak in their language. Quick footnote about the spiritual gift of tongues. Alam niyo po ang tongues? Na-mention ko na po ito last week. Let me clarify again. This is an important point because it's still happening all over the place. Ang akin lamang pong honest na pananaw sa spiritual gift of tongues, simple lang naman, make it biblical. What is the biblical application of speaking in tongues? Here. Pag nagtatongues ka daw po, you are speaking in a language that can be understood. I have heard many people say they were talking in tongues before. And I will not judge them because I'm not in a position to understand them. But I only hope na kung nagtatangso kayo, may nakakarinig at nakakaintindi. Kasi if not, pray. Pray to the Spirit. Discern the spirits. So tama, hindi imposibleng may nagtatongues today. Hindi imposible. Hindi po ako nasa kabilang extreme na wala na raw tongues today. Who am I to say that? Kasi wala na raw apostle. Again, who am I to say that? Hindi ko ikakahon ng Holy Spirit. But,
Ang galaw ng Spirit palaging ayon sa salita ng Diyos. Minsan, isang araw, nakikinig ako doon sa isang convention ng mga Christian leader sa Ortigas. May nagtatangs. Napapray na lang ako kasi si ate, she's very much, ang kanyang puso para kay Lord. Alam mo naman umiiyak na nga siya kay Lord for the country. We're praying for the country that day. Pero nagpe-pray siya using tongues. As in, majority ng prayer niya tongues. Hindi Filipino, hindi English tongues. Alam mo because ibang tono ng tongues, ibang wika, ibang bigkas ng tongues. My prayer is that sana, dalawang bagay. Number one, sana may makaintindi sa kanya at mabless. At number two, ano man ang sinasabi ng puso niya, dapat patungkol kay Jesus. Because kung magpapahayag ka in another language, sino ipapahayag mo? Not yourself. Hindi ka nagpapa-impress with tongues. Remember what Paul said about spiritual gifts. Huwag kayong magpa-impress sa mga spiritual gifts niyo. Para saan ang spiritual gifts? Ipahayag sino? It should serve the gospel. It should serve the gospel. So pag may narinig kayo sa ibang church na nagpe-pray ng tongues, pag-pray nyo lang, huwag kayong magalit. Huwag kayong ma-stress. Pakisabi sa katabi mo, chillax lang. Okay? Huwag natin palaki ng issue. Ang issue is, pag-pray mo siya. Kung anong kanyang sinasabi, sana may makaintindi at sana mapalapit kay Jesus. Because eto ang nangyari dito. This is what tongues looks like. But sabi ko nga last week, para hindi na tayo masyadong lutang, baba natin sa lupa, what does tongue mean? It means in the modern sense, speaking to people about Jesus in their language. So halimbawa, sino laking kalsada rito? Ako laking subdivision eh. Sino laking kalsada? Sinong taong kalsada? Tondo. Payatas. Huwag kayo mahiya. Represent. Sino yung may ganong karanasan? Alam mo ang pasikot-sikot ng kalsada, alam mo ang lingwahe nila. So, kung dadalang ka ni Lord ng taong siya ng gospel, tingin mo sino? Your people. Who are your people? Yung mga nagaling din sa kalsada. Nakakahiya ba yun? Hindi ho. Madaming nasa kalsada. Tayong lahat nabilad sa kalsada last week sa sobrang init ng araw. Patando kayo ba yung mga people na sanay ho sa pasikot-sikot ng kalsada? Hindi ko ho, una ko na kayo, huwag niyo imbitahan mag-preach sa kalsada, hindi ko ho specialty ang mga nasa kalsada, obviously. Pero ikaw, alam mo saan sila kumakain ng pares. Alam mo mga tinatayaan nila, pag wedding, mga tinatayaan nilang ending. Alam mo saan sila nakikita-kita. Ikaw yun eh. Speak their language. Ako po, nabubuhay sa panahon ng Facebook. Sino rito nabubuhay na sa TikTok? Naiwan na ako sa Facebook. Hindi ko kaya ang TikTok, ma'am, sir. Hindi ko kaya. Nag-detox ka? Okay. Sino rito ang nasa TikTok na? Yun, doon na kayo nanonood ng balita. Doon pa kayo bumibili ng, hindi na nga Lazada binibilang ngayon. TikTok na rin. Doon na kayo nakipagtawaran. Mine. Tawad. Kung ikaw po ay bersado sa lingwahe ng TikTok, doon ka magparamdam tungkol kay Jesus. Hipan ka ng spirit sa mga katoto mo sa TikTok. Kasi si pastor, ang kaya ko lang Facebook. Lunod na ako sa Facebook. Kayo po, nakagraduate kayo sa TikTok. Kahit puti buhok ha, hindi ko sinasabing generational na to. Nakagraduate ka sa TikTok. Mga teacher natin, walang choice. Kailangan aralin ng TikTok. Yung mga estudyante nila sa TikTok. Then use it as your platform. That is where you speak. That is their language. Use your language. If you're good in Tagalog, proclaim Jesus in Tagalog. If you're good in English, speak in English. If you cannot talk, let your works do the talking. Ulitin ko yan. If you cannot talk, let your good works do the talking for you. Sa mayaman, sa mahirap, sa may sakit, sa may wala, pagpalain mo sila, makilala nila si Jesus. So basically, ito lang po ang point ko. Lahat ng kinausap ni Lord through wind and fire ay nagpahayag tungkol kay Lord. Will we, Harvest Point, we who know the truth that is Jesus, speak the truth? So dalawang tanong dito. Number one, do you always speak the truth? Para tayong Rotary, no? Do you speak the truth? Ibang issue yon. Kahit hindi Kristiyano, dapat. We should speak the truth even if we are persecuted, even if we are deprived, even if we're insulted, we need to speak the truth. Now, Pastor, paano naman kung may mga palusot-palusot ako, white lie? Okay, I mean, it's still lie. Number two, mahalaga. Do we speak the capital T, truth? Do we speak Jesus to others? In words and in good works. Let me leave you with an acronym po and we will close with these application points. Truth. Sige po, talan tayo kuya. With God's power, know and speak the truth, know and speak Jesus.
T-R-U-T-H. Letter T. Ano po yung unang ating application point? Letter T, pakibasa po. Sabi ko po, truth is experience. Hindi mo ma-share ang isang bagay na hindi mo naranasan. Tama po ba? So dati po, ako po ay mahilig sa kanin. Dati po, pag nasa Mang Inasal po ako, magtatago ho yung waiter kasi order ako na order ng kanin. Ako pa naman yung taong inuulam ko yung chicken oil. Para matipid ko yung chicken. Grabing logic na walang sense. Binigyan ka ng ulam, tinitipid ko yung chicken para magbabad ng chicken oil at toyo. Yun ang inuulam ko. Tapos papapakin ko yung chicken pag busog na ako. Inabuso ko yun, grabe. Tulong ng aking mahal na asawa, sobrang sarap magluto. Kanin man o wala. Nung pandemic, kaya may gamit yung pandemic. May mga nangyari rin maganda during the pandemic. Binawasan ko si kanin. Sinubukan ko lang. Mahirap, yes. Pero what I realized is, habang ginagawa mo, habang tumatagal, nawawala na yung takaw mo o appetite mo for rice. Actually, it's the appetite for sugar. Kaya ngayon po, pagkainan, isang takal na lang. Minsan half rice, di ba? O kaya minsan, imbis sa kanin, pasta na lang o noodles. For some reason, mas tumataba ako pag kanin kinakain ko versus pasta or noodles. I'm not prescribing that as a dietitian. I'm simply saying my case. Nawala na yung paghaharap ko sa kanin. Nalaman ko, pag sinubukan ko pala, posible. Kapag sinubukan natin sumunod kay Jesus, darating din ang pagpapala. Darating din ang blessing. Pero ano kailangan mauna? Obedience. Sunod muna tayo sa pinapagawa ni Lord. Diyan dadalo yung pagpapala. Pag hindi tayo sumunod kay Lord, asa pa tayo sa pagpapala. Be transformed. Be transformed. Okay? Yan, yung aking misis po, sobrang sarap magluto yun. Praise God for my wife. Ayun. Sana matikman nyo rin. Dami niyang specialty. Kanin man o wala. Posible pa lang hindi na maghangad ng kanin. May victory pala over rice. Ang sakit naman, victory over rice. Alam niyo na lang kanin na ina-enjoy ko ngayon, di ba? Ito pa. Again, gawa to na misis ko. Ang na-enjoy kong kanin ngayon, yung may kasamang kimchi. So may ganun ka ng pag-iisip na ayoko ng purong kanin. Gusto ko magkanin ako. Ang sarap pa naman niya mag-kimchi rice with chicken longganisa and egg. Maglalunch siya. Marami maglalunch siya. Okay. Ang sarap. Hindi naman pala kailangan plain rice lang. Pwede naman palang healthy pa din ng fried rice. So kita mo, nagiging malikhain ka kasi nasusubukan mo na yung benefit. Nakikita mo yung benefit sa buhay mo ni Kristo. Letter R. Pakibasa po. Sabi ho ng bata sa pastor, Pastor, hindi ba Bible ang inyong pangunahing aklat? Sabi ni pastor, yes. Sabi ng bata, bakit lagi nakasara? Sometimes we need kids to tell us the truth. Christian, di ba ito, sabi nga, operations manual natin sa buhay, ba't lagi nakasara? Saan ka nakaangkla? Sa opinion ng tao? Sa fake news? Sa usapan yun? Alimin, mahalaga ho ang small group, pero pang usapan small group, walang Bible, usapan lang ho yun. Small group leaders, are you talking about the Bible? Saan po? Akala ko sa cellphone. Okay, kahit sa cellphone. Okay, basta ho, we talk about the same truth. Okay? Jesus and His Word. Let's open our Bibles. Let's develop po the daily habit po of reading. And mag-asawa, lalo ko po kami ni Mrs. po, we try our best na magkaroon ng couples devotion time. I'm reminded of that right now as we plan our tomorrow. Kayo din. Pag-usapan nyo. Every Wednesday, itong ating hamon at pasanin sa Harvest Point, binababa natin, dinadaan natin, bawat turo sa Word of God. Because gaya po ng sinabi sa akin before ng isang mentor, when you preach God's Word, you cannot go wrong. You can never go wrong with the Word of God. You can go wrong with your opinions. You can go wrong with your stories. You can go wrong with your jokes. But you cannot go wrong with God's Word. Amen po ba? Basa-basa rin po. Letter U. Pakisabi nga po, Kuya, Romans chapter 1. Paki-backslide. Paki-go back one slide. Romans chapter 1. Anong sinabi ko patungkol dyan? Pakibasa po. What is the gospel? What is the truth? Power. Yan na po yung relationship.
What is the truth? Power. Pag nagpahayag ka ng mabuting balita, kapag nag-disciple ka in small group, you're not preaching yourself. You're preaching the power of God. So you do not rely on your power, friends, church. You rely on the power of God. The gospel is the power of God. Kaya balik na lang po ako sa simpleng kastigo po sa akin po patungkol sa basketball, sa atin, sa politika. Simple lang naman po equation ho dyan eh. Yung mahal mo, hindi mo lang paglilingkuran, yung mahal mo, ipagsasabi mo. Tama po ba? Kung mahal mo, ikukwento mo. Kung mahal mo, ipagmamalaki mo. Kung mahal mo, isasabuhay mo. Nagpapasalamat ko sa Lord, pagdating sa amin mag-asawa, 100%. Hindi ako mahihiya ikwento, sobrang buti at galing ng asawa ko. Ilan na kami? 6 years. This year. Hindi pa rin nawala yung drive ko na ipagmalaki siya sa SG, sa kapwa pastor, etc. Now, pagdating kay Jesus, bakit ho minsan hindi natin magawang may pagmalaki siya sa sarili nating pamilya, katropa, social media? Let's go back to the simple equation. It boils down, it's not a question of opportunity. It's not a question of resources. It's a question of, remember, what problem do we have? We don't have a hard problem. What do we have? A heart problem. It boils down to the heart. Mahal mo ba talaga si Jesus? Let every man, woman in this place search their heart. Holy Spirit, search your heart. How much do I love you? How much is a good question. It now asks you to evaluate your time, your talents, and your treasures. How much do you love Jesus? In respect to your time, with respect to your talents, with respect to your treasures. How much? Mababayaran mo ba ang pagmamahal ni Jesus sa'yo? Alam naman natin ang sagot eh. Alam na this. So why stop there? Friends, love Jesus because Jesus loves you so much. Jesus loves us so much. He is worth it. He is worth every hour, every centavo, every blood, sweat, and tears. He is worthy. What Jesus do you worship? So next time po, I come across your social media feed. Sensya na po, chismoso po ako, I check your social media feeds. You can also check mine. If you have a political opinion, go. But I also hope that you also have an opinion about Jesus. You can post about all the ministries you're doing. Praise God. But I hope you see the power that is behind those ministries. It's not you. It's Jesus. Harvest Point, I am excited for us because I believe the next 10 years, sinet na ni Lord. Tagaan natin sa bato. It's gonna be about Jesus. The power of God. Letter T. Ano dapat po ang ating pamumuhay if we're gonna be speaking the truth? You have to be trustworthy. You have to be reliable. Kaasa-asa ka ba? I remember a story po, again, doon sa kabila ho namin ministry mag-asawa. Meron kaming family camp, ginawa dyan sa Baras. Meron po isa doon may cerebral palsy. Volunteer namin siya, but admittedly, sa sobrang kabisihan ng mga events, minsan nasasantabi namin siya. Admittedly. Kasi, ito kasing taong to, well, kahit may cerebral palsy siya, tao pa rin siya, mahilig makipag-usap. Yung tipong pag sinimulan ka na makipag-usap, mahina 1 oras. Marami siyang ideya, marami siyang gusto gawin para sa mga kapwa niya may kapansanan. So kaya gets ko minsan, baka minsan iniiwasan siya ng iba. Kasi may gagawin tayo eh, may event tayo eh. So tsaka tayo mag-usap. This one time, during the break time, lunch break, yes, mga taga-Harvest Cafe, shout out, praise God for you. Eh alam niyo, ang daming attendees. Paano may mamanage yung buffet? Lumapit siya sa akin, this guy with cerebral palsy, before the break, sabi niya, Pastor, suggestion ko lang po, gawin natin yung parang ginagawa pagkasal. By table. Yun, tinatawag by table. Simple suggestion. Alam naman natin yun eh. But he had to be heard.
And ang pinagpapasalamat ko kay Lord, pinagpapasalamat ko kay Lord, I gave him time, kahit 2 minutes, to hear that suggestion. At, dahil ako yung MC noon, sinabi ko sa microphone, we will adopt the suggestion, we will call you by table. Pag tinawag ang table nyo, kuha ng lunch. Nagmarka pala sa kanya yun. Yung simpleng bagay. Hanggang ngayon, sinasabi niya, Pastor, naalala ko nung pinansin niyo ako. Siyempre, hindi ko naman mapapansin lahat. Pero kung may pansinin man ako, ang prayer ko na lang, sana mapagpala ako. Kasi maniwala kayo, may nanonood sa buhay nyo, whether alam nyo or hindi. May nabe-bless kayo, wala pa kayong sinasabi o wala. What more kung magsabi kayo tungkol kay Jesus? Examine your life. Examine your life. Nag-advance prep na ako for Palm Sunday because my next preaching will be Palm Sunday. The topic is about giving. Okay. Alam niyo na yung problema. Kilala niyo po si Ananias at Sapphira. Sabi ho nung binabasa kong commentary. By the way, pareho sila dahil dineprive nila yung church ni Lord, pareho silang tigok. Anyway. Hindi yun panakot. Nangyari, it's a historical thing. So nangyari, I'm not saying that to... Anyway, makinig kayo ng Palm Sunday ha. Huwag kayo absent. At next Sunday din. So, sabi ng komentarista doon, I think si Marshall Siegel said this, nagsimula ito sa kasalanan ng isa. Isang kiliti sa puso ni Mr. o ni Mrs. na itago ang sobrang kinita mula kay Lord. Ano kinalaman ng Mr. mo sa kasalanan mo? Sa umpisa parang wala. Isang maliit na kiliti lang. Sino nadamay? Pareho silang patay. Actually, pang marriage retreat ito. No? One sin we tolerate in our marriage, whether you're the guy or the girl, one act of unfaithfulness, one whisper of sin in your marriage. No matter how long na kayo kay Lord, no matter how dami nyo nang pinatunayan kay Lord, isang kasinungalingan lang pumasok sa marriage nyo. Lagot kayong dalawa. Sabi ko, wow, pang marriage retreat pala to. Let us honor God at all times. In all circumstances, especially as a family. Mga magulang, we're praying for the church. I wonder pag uwi nyo mamaya pag nag-date na kayo sa kung namang mall o namang Jollibee. How do you talk about the church? Gutom na. How do you talk about the church? How do you talk about the pastor? How do you talk about the leaders? How do you talk about fellow members? I wonder po anong mga usapan meron sa pamilya. Is it pleasing before God? Finally, letter H, as we share the truth na kanino hope natin. Sino po magbabago sa buhay ng taong kausap mo, pinagpe-pray mo, inaabot mo, tinutulungan mo? Si God. Harvest Point, na kanino hope natin? Next 10 years, doors before us, na kanino hope natin? Not us. Not in what we can do. Not in what we have proven. Who can change? Whose power is in the gospel to change lives? God's power. So kanino tayo magtitiwala sa next 10 years? Kay God. At kapag kay God ang tiwala natin, masaya ba tayo? Yes. Pag tayo lugmok, normal naman malugmok, pero minsan choice na yan. Pag tayo lugmok pagdating sa bagay ng church, remember, it's not a hard problem. What is it? Again, dahil walang, by the way, I'm not saying this out of thin air. Ano yung kinakanta ng worship team natin? Walang imposible, walang mahirap sa Diyos. It's not a problem with God. Wala siyang hindi kayang gawin. Alam na mga nauna sa atin sa Harvest Point to because, gaya ng sinabi ko kanina, mas martitindi pa yung mga bagyong pinagdaanan ng church na to at nagtagumpay ang henerasyon nila. Alam nyo yan kung kayo yan. Alam nyo ang binigay nyo kay Lord. So my simple extension to that is, it's another opportunity presented before us. Whether here or out there. It's not a hard problem. It's a hard problem. Tumayo po tayo magtapos sa panalangin. Lord Jesus, send your Spirit here. Lord, if there is deception in our hearts, kung may kasinungalingan sa isip puso namin, Lord, tunawin niyo po in the mighty name of Jesus.
If we're telling ourselves, wala na kaming silbi sa mundong ito, I'm speaking that person, maybe a young person right now listening to this message, and you're telling yourself, wala akong silbi, walang mangyayari sa buhay ko, paulit-ulit na lang to, I'm telling you, God loves you. That is the truth. He gave His Son for you. That has not changed. Friend, I declare to you in love, that is the truth. Jesus loves you. He gave Himself for you. If you're beginning to believe the lie, na magtatagumpay ang kasamaan sa buhay mo at sa mundong ito. No, kapatid, believe that Jesus will conquer the enemy. He has conquered death. One day, lahat ng inalay mo para kay Lord, ang bawat butil ng luha sa panalangin, bawat tapang sa pagsunod, ay gagantimpalaan ni Lord ng goodness upon goodness, grace upon grace for you. Kung naniniwala kang mag-isa ka lang sa buhay today, lalo sa buhay Kristiyano, hindi ka maintindihan ng pamilya mo. Hindi mo sila masyaran. They reject you. Hindi mo masyaran yung office mates mo. Lulong sila sa kasalanan at bisyo. Wala ka ng bilib sa gobyerno. Wala ka ng pag-asa sa Pilipinas. Gusto mo lang iwan lahat ito. I tell you, may pag-asa kay Jesus, kapatid. May pag-asa kay Jesus. Niwala ka sa Kanya. Kilalanin mo siya. Know the truth. Speak Him. Speak His name. Pray in His name. Share His name. Share His love. Church, what do we believe about Harvest Point? I think the messaging has been very clear. Go into the harvest, you told us, Lord. Matthew chapter 9, that's who we are. That's what's important. We've been studying this since January. Help us understand, Lord. Help us believe. If the problem is not knowledge, maybe it's faith. Help us believe in Jesus' name. Help our leaders, Lord. Help our elders. Help me. Help all of our ministry heads and small group leaders. The disciples experienced the power of God when they were one in prayer. Are we one in prayer? Do we understand what it means to go into the harvest? Are we relying on ourselves or we're relying on the power of God? Friends, salamat po Panginoon, Lord our God, salamat at may bago na naman kayong pagmamahal sa HP. Oh, you love this church so much. Oh, you love this church so much, Jesus. Sa mga nauna sa amin, nabutan niyo po, 2015, kung nasadlak sa lugmok ang church na to, pero tinaguyod ni Lord. Then, Lord, sana yung mga nakakita nun maniwala muli sa mga kaya niyong gawin. Sana hindi mo mapagod at maliit ang mundo. Sa mga bata at hindi nyo naabutan yon, well, at least wala kayong paghuhugutan ganon. Ang paghuhugutan nyo, pangarap nyo. Anong pangarap nyo para sa HP? Sa mga young couples, young professionals, youth, kayo magsalita. Tell us where you wanna be. Tell us what you wanna do. Tell us what is worthy of God. Tell us what is going into the harvest look like. Because that is the truth. And it's not subject to our feelings or opinions. Ang araw ay sisikat sa silangan at lulubog sa kanluran. Great is thy faithfulness, O God. Great is thy goodness. Lord, we pray with excitement, Lord. Whether matagal na kami dito, bago kami, welcome to the next 10 years of HP. Where we will all go into the harvest, wherever that is. It's not about the place, Lord. Search our hearts. How much do we love Jesus? How much do we truly love Jesus? Help us count the cost. And it'll be a terrible cost. But Jesus is worth it and more. Jesus is worth it. Huwag namin kalimutan, Lord. Huwag kami magtipid sa'yo. You are worthy. So grant your people here, especially the workers here, unity. As pastor, I want to see this church. My prayer is to see joy in this church. Joy. Mula pa Disyembre, ang mensahe namin sa pulpito, church is a celebration. Church is community. Lord, restore the joy of this church. And what response will merit that joy? I think the people here know. If they don't know, enlighten them.
Nasaan kami magiging excited? Saan kami masusubukan ulit? Umabot? Saan namin dadalin lahat ng dadalin namin? Yung magko-commute, yung magpa-park, yung pamilya, yung kabataan, yung taong hirap pag Friday night, saan namin dadalin yun? Yung mga young professionals na naghahanap ng sagot sa buhay. Kailangan ng prayer at counseling. Saan namin sila dadalin, Lord? Saan? I think we know the answers. And so we just ask, Lord, if it's a hard problem, give us the heart. Because walang imposible sa Diyos. At yan ang katotohanan. Bless Harvest Point. I pray for our elders. What wonderful leaders we have. Bless them. Unite them. What wonderful workers we have, Lord. Bless them. Abound in them. Hayaan nyo sila na po magsabi sa amin, ito nang gawin natin. Ito pangarap natin. Sometimes we also need to hear different voices. Bless the young people. Lord, ang church na to ay para sa kanila. It's not for us. Kami mga nauna, kami nasa gitna, hindi na to sa amin. It's for them. Lord, arise the next generation of Harvest Point. Speak the kingdom. Speak Jesus to your people. Thank you, Lord. Bless us, send us, and dismiss us with your love. Tuloy kami sa series of Acts. Mamangha pa kami mas lalo sa mga kayang gawin ng power of God in the Holy Spirit. And everybody will say, Amen, Amen, and Amen. Let's give the Lord a hand. Let's give the Lord the praise. God bless you. God loves you. The power of Christ is in you. God bless us all.